kumanta po itong si dating Secretary Duque. Itong si Duque na dating DOH Secretary tungkol po dito sa Parmali scam, no? Ito yung mahigit 40 billion po na pondo. Matindi po itong Parmali scam na to. Na pondo po ng gobyerno, ng DOH, itinransfer po sa Department of Budget and Management, DBMPS, Procurement Service, para itong pondo ng bayan sa panahon po ng pandemya ay sipsipin ng mga Dracula. Ayan po ang ating masasabi dito. Ngayon, kumanta na po itong si Duque, no? At maganda pagkakakanta. Ang sinabi po ni Duque na si Rodrigo Canor Duterte, ayan mga DDS, mga Dutards, makinig kayo. Si Rodrigo Duterte ang nag-utos na i-transfer po itong 47.6 billion pesos na pondo po sa COVID mula Department of Health papunta na DBMPS. At nagkaroon na ng mga magic dyan. Anong mga magic po ang nangyari sa DBMPS? Kung saan itong Parmali Pharmaceutical Corporation ang nakakubra po ng mahigit 11 billion. Mahigit 11 billion po na kontrata mula po dyan sa transfer na yan. So, alam na this. Ngayon, ikukwento natin ang nangyari dyan. Kasi ito talaga, nakalkal na po ngayon. Sapagkat, di ba nung nakaraan, nagdesisyon po itong ombudsman, kasuhan na itong mga itong mga opisyal po ng Parmali, kasama na po yung sila Christopher Lloyd Lau, na yan ay tao ni Bongo. Mga DDS hindi nyo madedenay. Yung dating hepe po ng DBMPS, si Christopher Lloyd Lau, ay tauhan ni Bongo. Davao Boy, tauhan sa Malacanang, tauhan ni Bongo. At yan na nga po, the rest is history. Pero, dahil sa pagkanta ni Duque, ang sinasabi na alam ni Canor ang lahat ng mga pangyayari sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. 11 billion po ito, Malanapoles scam po ito. Pero mas matindi ito, mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang talagang in-emphasize dito, si Duterte ang nag-utos ng transfer. Nakita nyo na, mga Dutards? Lumilitaw ang katotohanan na. Ngayon, ano ba istorya ng Parmali? So ito, ikukwento ko muna. Kwentong totoo hindi ito kwentong barbero. Kwentong totoo mula simula hanggang ngayon. Ano bang nangyari dyan? Nagkaroon ng COVID. So dahil nagkaroon ng COVID, kailangan mag-response ng gobyerno. So nagka-COVID. Ngayon, gumawa ng batas na Bayanihan 1 tsaka Bayanihan 2. Ibig sabihin, sa batas po na yan, lahat ng pondo ng gobyerno, inipon yung mga pondo, gagastusin sa COVID. Okay? Walang kontra kasi kung gagastusin sa COVID, krisis, pandemya, okay yan. Ang kinokontra natin, kung may nakawan, eto na nga nangyari. Diniskartihan ang pera ng bayan. Matinding diskarte ito. Diskarting Canor. Kaya papaalala natin sa taong bayan, at ito na nga po yung nangyari. Kumanta si Duque By the way, kumanta si Duque. Si Duque na po ang kumanta. Nilaglag po si Rodrigo Canor Duterte. So, yung pondo na yan, laan yan, 47.6 billion para sa COVID, nasa DOH po yan. Pero sabi, nung batas daw, inilagay daw from DOH, itinransfer po ng DBMPS, Department of Budget Management Procurement Service. Yan DBMPS, supposed to be isang maliit na ahensya yan within DBM. Pero makapangyarihan ito. At ito'y swabing-swabe ang pagkakagawa. Swabing-swabe po. Bakit? Yung pondo sa COVID na bilyon-bilyon, itinransfer po ng DBMPS para daw madaling makabili ng mga pangangailangan ng Pilipinas sa COVID. Face mask, yung PPEs, di ba? Mga surgical mask, kung ano-ano po.
yung mga PCR test, mga pang COVID at COVID test kit. So lahat ng tungkol pangangailangan sa COVID from DOH, itinransfer ang pondo dito sa DBMPS. Sino humahawak ng DBMPS? Siyempre, yan ang tatanungin. So ang humahawak po ng DBMPS nung panahon na yan, itong procurement service ng DBM, ay si Christopher Lloyd Lau. Sino si Attorney Christopher Lloyd Lau? Siya po ay tao ni Bongo sa kanyang opisina, yung Special Assistant to the President, di ba? Si Sapgo, di ba? Sabi. Si po, medyo na-hatching tayo, no? So, tao ni Bongo, kasi pagkabanggit ko kay Bongo, nahatching ako, no? Yan, si Christopher Lloyd Lau ay nagtrabaho po at tao ni Bongo sa Office of the Special Assistant to the President. Sa SAP. O, di ba? Nagtao yan ni Bongo. Ngayon, from SAP, nilagay po yan sa Housing, Land Use and Regulatory Board, HLURB. At dyan, nagkaroon po siya ng kaso na extortion. So, from Malacanang, inilagay sa HLURB, sa Housing and Land Use Regulatory Board. O, di ba? Talagang malakas to kay Bongo, di ba? Kay Duterte. Davao boy po ito. Ngayon, mula dyan, dahil nagka-COVID na, inilagay naman po siya from HLURB, inilagay po siya, na-appoint po siya sa yan na, DBMPS. O, di ba? Tao ni Bongo yan ha, tao nila Duterte, Davao boy yan. Hindi po yan madedenay. Ngayon, ano nangyari? May 47.6 billion sa DOH, itinransfer sa DBMPS. Parang ang sinasabi po, DBMPS na lang ang bibili ng mga pangangailangan. Centralized na. O, di ba? Ibig sabihin, magpo-purchase, bibili. So, therefore, nandito na yung pondo sa DBMPS at ang may control niyan si Christopher Lloyd Lau. O, di ba? Liwanag. Sino nag-utos ng transfer? Si Duterte Canor. O, yan. Gets nyo na po. Wala naman sanang problema kung itong tinransfer na 47.6 billion ay ginamit sa tama at hindi naman ninakaw o diniskartihan o pinagsamantalahan yung pera ng bayan. Walang problema kung yan ay ginamit sa mabuting paraan, hindi nalugi ang taong bayan na account. O di ba? Walang problema dun eh. Pero ganito po nangyari. Pumasok ang Parmali. Ayan na, pumasok na yung Parmali. Ang Parmali po ay isang kumpanya, Parmali Pharmaceutical Corporation. Itinatag lang noong 2019 nung isang pangalan nitong si Huang Buang ba yan? May pangalan si Huang something. Oh, yang si Parmali ay itinatag noong 2019. Ang kanyang puhunan po ay 625,000. Wala pang 1 milyon. Wala pang 1 milyon. So, napakaliit na korporasyon ito. So, tinatag siya. At, ito po ang matindi. Wala rin siyang track record ng pagsusupply ng mga medical supply. Wala siyang history. Basta bagong kumpanya siya. In fact, nung na-audit siya, naging 599,000 na nga lang yung kanyang asset, yung kanyang net value or net asset. 600,000 na lang. 2019, wala siyang income, di ba? Ganun po. Therefore, bagong kumpanya itong Parmali. Ito po yung matinding magic nila Duterte at nila Christopher Lloyd Lau. Sabi natin pati si Bongogo. Ito ang magic nila Canor. Si Magic Canor. Ito talagang kaya nitong kahit bilyong-bilyong pera mawawala eh. Mamagikin lang ni Canor yan eh, di ba? Kaya lang nabuko ang kanilang magic eh, no? Matindi tong mga buhaya na to, no? Ngayon, ito na. Ano nangyari? 625,000. Nakakubra po ang Parmali ng I think 7 hanggang 8 kontrata sa DBM. Diretso na kay DBMPS. Halagang, ang sinasabi nga nila Lacson, nila Gordo noon,
Kulang 11 billion or kulang-kulang 12 billion pesos. Ano-ano na pong mga kontrata yan? Bibili ng ano yung test kit, RT-PCR, di ba? Yung mga rapid test, PPEs, face mask, yan na po. Ha? Ang nakakuha ng kontrata, Parmali. Pero ang kanyang puhunan, 625,000. Isipin nyo wala pang 1,000,000. Ang nakuha niyang kontrata, 11 billion. Ang layo. 11 billion. Ang 1 billion may 1,000,000,000. Oh, nakukuha nyo ba? 1 billion 1,000,000,000 na. Wala pa silang 1,000,000 eh. Ibig sabihin, sa batas, bawal yun. Discrepancy agad, di ba? Wala siyang track record. In short, bakit nakuha yung ganong kalaking kontrata? Nagkaroon ng Senate investigation. So, napatunayan yung mga incorporator, hindi chinek yung address. Tinanong, bakit ang liit-liit ang puhunan? Bilyones ang nakuha. Bumili ng mga luxury car, itong sila Dargani, di ba? Sila Lincoln Ong. Ngayon, ang sinabi, ang laki ng kontrata. Ito na po, mas matindi. Magic ni Canor. 11 billion yung mga naging kontrata. I mean, billion. Paano nyo tutugunan yan? Ang liit ng kumpanya nyo. Yan ang tanong. Ang sinabi po ng Parmali, galing sa Parmali, sila ay nangutang ng pera, pinahiram ng pera. Nino po? Ayan na. Ni Michael Yang. Pasok si Yang. Sino si Michael Yang na nagpahiram ng pera sa Parmali? Siya po ang economic advisor ni Duterte na sangkot naman sa mga pogo. Economic advisor ni Duterte na sinasabi, hindi marunong magtagalog. Isang negosyante. At kapartner nito si Lin Wenxiong na asawa ni Rose Nono Lin. Naalala nyo na si Rose Nono Lin. Si Pita Girl na bigla na lang yan ba yun? Yung nagkaroon daw ng ng luxury car sa kanyang garahe. Hindi niya daw alam kung saan galing. Kasi may pita, di ba? Biglang bumagsak yung sports car. Kulay red, kalahati lang. Kay Rose Nono Lim yata, ay tingnan yung buong luxury car na natagpuan sa kanyang garahe. Sabi niya, ay pagising ko isang umaga, nandyan na yan eh. Mga tarantado talaga to. Dati pa yan, di ba? O kayo na binabalikan lang natin. Yung Lin Wenxiong, asawa ni Rose Nono Lim. Yun po yung business partner ni Michael Yang na natagpuan ng Senado na finance officer ng Parmali. Alam na di. So, Michael Yang, Lin Wenxiong, konektado kay Duterte. Si Duterte nag-utos ng transfer ng pera, 11 billion ang nakubra. The rest is history. Yan po. Ngayon, nag-Senate report si Gordon. Kasuhan ito. Sinabi, kasuhan yung mga executive ng Parmali, yung mga Dargani na yan. Si Mohit Dargani, yung Lincoln Ong, si Christopher Lloyd Lau. Diba? Kasi alam natin, pag tinignan nyo, pinlano nila yung pagnanakaw. Diba? Naggawa ng Bayanihan 1, tinransfer yung pondo, inilagay si Christopher Lloyd Lau, kinutsaba ng Parmali. Yun po yun eh. Kitang-kita naman eh. Parang ano lang to, sindikato nila Alice Guo, di ba? Loko-loko talaga to si Canor Duterte. Hindi lang magaling sa pogo ito eh, no? Talagang mahusay mag-magic ng kwarta ng bayan to. Di ba? Di ba ganun ang pattern? Ano lang po, pinasisimple ko. May pondo na 447.6 billion from DOH, nilagay sa DBMPS. Inilagay sa DBMPS si Lloyd Lau. Kinausap yung Parmali, nakubra yung kontrata kahit hindi naman qualified. Billion-billion yung kontrata para ma-justify. Itong Parmali ng pinautang ni Michael Yang, na economic advisor ni Duterte. Si Lloyd Lau ay tao ni Bongo. Connected. Pasok sa banga. Ngayon, nung gumawa ng report si Gordon, ang sabi ni Gordon sa Senate report niya, dapat itong si Rodrigo Canor Duterte ay kasuhan din. Pailan ng kaso. Hindi lang tong mga Lincoln O na ito o si Duque. Kasi dun sa Senate report ni Gordon, si Duterte pinapakasuhan din ng plunder. Kasi hindi niya hinabol eh.
Si Duterte, si Duque, hindi po pumirma yung 4 na senador. Kasi sabi nila, wala naman daw matibay na ebidensya na sabit si Duterte. Ganyang katarantado itong 4 na senador na member ng Blue Ribbon Committee. Sino-sino po yung 4 na senador na hindi pumirma? Doon sa Senate report kasi kasama si Duterte. Sino po ang protector ng Judas? Si Subiri. Subiri, mananagot ka. Si Mig Subiri, hindi daw siya naniniwalang sangkot si Duterte. Sino pa? Si Amy Marcos. Amy Marcos talagang himod puweto kay Duterte. Si Angara. Si Angara, ano nangyari sa'yo? Si Angara, hindi rin pumirma. Subiri, Angara, si Amy Marcos, at ito pong si Gatchalian. Yan po yung 4 na senador hindi pumirma sa Senate report, sa Blue Ribbon Committee report ni Gordon. So ngayon, pinaspasan na po ng ombudsman, kinasuhan na itong, ngayon ang development, itong sila Christopher Lloyd Lau. Ngayon, ang pumirma po dyan, sa Senate report, si Gordon, si Laila de Lima, si Risa Hontiveros, Pampilo Lacson, pumirma. Si Manny Pacquiao ba? Si Manny Pacquiao, pumirma. Kiko Pangilinan, Coco Pimentel, Franklin Drilon, Ralph Recto. Yan po yung 2, 3, siyam. Yang siyam na senador pumirma sa Senate report ni Gordon. Kasama si Duterte sa kakasuhan. Ang hindi pumirma, Subiri, Angara, si Amy Marcos, si Gatchalian. Ganyan po kagarapal. Ngayon, umamin na si Duque. Kasi ang sinasabi ng mga senador na to, wala naman direktang link kay Duterte Puro circumstantial evidence lang. Kung meron ngang circumstantial evidence, bilang senador, hayaan nyo nang ipagtanggol ni Duterte sarili niya. Di sana pinirmahan nyo ng kasuhan, di ba? Problema, himudpuwet ng mga senador Ngayon, umamin si Duque ngayon. Bunuking ni Duque, ay hindi ko desisyon yan kahit ako ang DOH secretary. Yan ay utos ni Canor Duterte, yung 47.6 billion ay i-transfer sa DBMPS. Boom! Bullseye ngayon. Boom, panis. Di ba? Booking. Yan na yon. Si Duterte ang nag-utos ng transfer. Na kino-question pa nga yan sa Supreme Court. Ibig sabihin, mula sa Bayanihan 1 Law and 2, yung Bayanihan Law na batas, perang gobyerno, DOH, inilagay sa DBMPS, inilagay sa Christopher Lloyd Lau, pinapasok ang Parmali. Tapos nakakuha ng bilyon-bilyon kontrata. Tapos, nalaman po doon, may mga overpriced na inano ang Parmali, may mga overpriced po na mga produkto, mga expired date na tinanggal yung expiration, pinalitan, di ba? Ang daming katarantaduhan. Pero ang pinakakatarantaduhan ito ay kumpanyang ginawa ng sindikato nila Michael Yang na naman. At sino si Michael Yang? Economic advisor ni Duterte, kapartner ni Lin Wensheng. Sila din yung involved sa Pogo. Di ba? Sino si Christopher Lloyd Lau? Tao ni Bongo sa kanyang opisina. Tinanong pa nga itong si Christopher Lloyd Lau noon paano ka napasok dyan sa DBMPS? Dati ka sa HLURB, may kaso ka pang extortion. Sipin nyo, may kasong extortion, inilagay sa DBMPS. Extortionist ang may kasong extortion, pangingikil, ilalagay mo sa hahawak ng pondo ng bayan na bilyon, parang inilagay mo si Judas. Bantay sa lakay di ba? Ganong kakapal ang mukha nitong Duterte administration. Talagang boom, boom, boom lang ngayon kasi kumanta na si Duque. Kau naman pala Duterte at alam naman natin kahit hindi umamin si Duque, si Duterte naman talagang may utak ng lahat ng yan. Bakit? Tinanong nga ng senador, ikaw Lloyd Lau, bakit ka napunta ng DBMPS? Ano ka? Sinong nagpasok sa'yo dyan? Alam niyo yung sagot nitong loko-lokong Lloyd Lau na tarantadong to? Nag-apply naman ako, natanggap ako. Gago, di ba? Ako nga nun, nakikinig ako nun na Senate hearing. Sabi ni Lloyd Lau, basta natanggap ako nung nag-apply ako sa DBMPS. Hahawa ka ng bilyong-bilyong pondo, para kang nag-a-apply lang sa Jollibee, no? Parang
Nagpasa lang ng biodata, tinignan nila Bongo yung ano, sige, tanggap ka na. Tarantado. Oh, kaya ka pinasok diyan kasi tao ka ni Bongo. Kung ano-ano pa sinasabi mo. Kasama ka sa sindikatong tarantado ka. At alam ng boss mo na si Bongo at ni Duterte ang katarantaduhang ginawa niyo sa Parmali. Diyan sa pera ng bayan. Sinindikato niyo yan. Mga tarantado ito. Habang panahon po mga kabunyog, na nilockdown nila Duterte ang ating ekonomiya, ang ating buhay, ang ating kabuhayan. Naalala niyo yung ECQ, MECQ, QQQ, Banana Q. Tong sila Harry Roque, kung anong lockdown ang ginawa sa atin, tong sila Duterte. Bawal lumabas, bawal magtinda, kahit gulay, kahit sari-sari store, kahit fishball, bawal lumabas, sabi ni Duterte. Oh, di ba? Kasi daw pandemic, ganyan. Oh. Tapos obligadong bumili ng face mask, bumili ng face shield, okay. Pero yung pagkakwartahan niyo ang bayan, habang ang marami naghihirap, nagugutom, nawala ng trabaho, maraming negosyo, nalugi dahil sa lintik na COVID na yan, kapalpakan ng pamamahala ni Duterte sa COVID. Kung may COVID man, bakit yung ibang bansa hindi naman nag-lockdown? Ito lang palpak na Duterte na hudas na ito. Kasama sila Duque, Roque, ang nag-lockdown. Kaya nasira ang buhay ng maraming tao. O di ba kahit kayo mga Dutards, huwag niyo sabing hindi kayo apektado. At habang naka-lockdown tayo, siging operate ng pogo, siging sindikato ng Parmali. Ganyan, tinarantado ang bayan. Ngayon nabubulgar. Anong masasabi niyo mga Dutards? Totoo. Ngayon nabubulgar. Tinarantado, pinagkakwartahan ng face mask, face shield, yung mga RCP artist, nagkakakwarta pa lang mga sindikatong mga hudas, sila Michael Yang, sila Lin Wenxiong, yung tao ni Bongo, advisor ni Duterte, si Duque, sabwa-sabwatan, mula DOH papuntang DBMPS, 11 billion ang kinamada, ang puhunan 600,000. Saan kayo nakakita ng ganyan? Okay, ito, para maintindihan nyo pa, parang ganito. Nagtitinda ka ng lugaw, lugawan sa kanto, tapos biglang magsusupply ka ng ng isang magarbong hotel. Pwede ba yung ganon? Parang ganon po ang logic niyan eh. Walang kapasito itong kumpanya ng Parmali para ma-meet yung obligation ng kanyang kontrata. Meron tayong tinatawag dyan sa batas na yung capacity to contract. Alam niyo yung capacity to contract, tinitignan din. Kung halimbawang 11 billion yung halaga ng kontrata sa batas, kung 11 billion ang halaga ng kontrata, may 11 billion ka bang value or meron ka bang ganyang kalaking puhunan or value? Di dapat compensated sa laki ng kontrata. Hindi. Wala 600,000 lang Pangalawa, kahit meron ka pang tawag dito, mayroon kang puhunan, mayroon ka bang track record o experience para magampanan mo tong kontrata? Halimbawa, kung ikaw ay mangongontrata ng pagpapagawa ng tulay, ikaw ba nakagawa na ng tulay? Kung ang nagawa mo lang waiting shed, hindi ka pwede. Wala kang experience or track record dito sa project or contract. Basic yun Kung ang kontrata mo, gagawa ka ng eskwelahan, ikaw ba'y nakagawa na ng eskwelahan, anumang building, kung wala ka pang experience, hindi ka pwede. Parehong wala ang Parmali. Walang experience, walang track record, walang sapat na puhunan. Paano nila diniskartehan yung puhunan? Pinautang daw ni Michael Yang. Michael Yang, na economic advisor ni Duterte. Kawalang hiyaan. See? Ngayon, dapat yung ombudsman, pati si Duterte, kasuhan. Di ba? Yan pera ng bayan yan. Pera ng bayan po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito lang, gusto nating liwanaanuhin, kasi habang naghihirap ang tao sa pandemic, madaming nagugutom, pumipila sa ayuda, ginagawang pulubi ang tao. Naalala nyo ba? Habang naghihirap tayo, magtataho, bawal lumabas. Pag lumabas ka nga nun, paparusahan ka ng Ako noon, natatandaan ko ng pandemic,
Eh meron pang time noon, bibili ka lang sa tindahan, kukuha ka pa nung quarantine pass. Naalala nyo ba yon? Quarantine pass. Tapos may oras lang, o dapat within 2 hours yan. Pag hindi, wala kang quarantine pass, huli ka. Huli. May mga napipilitan naman, mga kababayan natin, sa hirap ng buhay, nagugutom ang pamilya, may nagtitinda ng isda. Anong ginawa ng mga tanod? Di ba inano pa? Sinaktan pa yon, pinalo. Yung nagtitinda ng isda. Napipilitan na lumabas dahil wala eh. Yan eh, lockdown ni Duterte yan. Tapos may face mask na, may face shield pa. Di ba katarantaduhan yon? Yun naman pala dun sila nagkakakwarta. Sige nga. Tapos ito pala, habang ganyan pala nangyayari sa bansang Pilipinas, nagugutom, lubok sa kahirapan, walang trabaho, lugi. Ito pala ang Parmali, siging sindikato sa kwarta ng bayan. Tao ni Bongo yung nilagay doon. Ngayon, tanong nyo kay Bongo, Bongo, ikaw ba naglagay kay Lao? Oh, tarantado kang Bongo ka. Oh, gagaguhin yung bayan. Ikaw, tao mo si Lloyd Lao. Dapat kasuhan ka din eh. Oh, tao ni Bongo yan sa SAP. Oh, recorded yan. Oh, hindi nyo alam ginagawa ni Lloyd Lao? Katarantado nyo, bilyon-bilyon, tao nyo yan. Dapat gawin ni Christopher Lloyd Lao dito. Ilaglag niya na rin si Bongo tsaka si Duterte na sabi niya, alam nitong mga ito yung ginagawa ko. Gagawin ba yan ni Christopher Lloyd Lao yung 11 billion na kontrata na hindi alam ng kanyang mga boss sa tingin nyo? Maglalakas loob ba tong isang undersecretary ka lang ng DBM? Inilagay ka dyan? Nang hindi alam ni Duterte at ni Bongo? Makikipagkutsabahan kay Parmali na ang backer si Michael Yang? Isipin nyo, kitang-kita yung connection, di ba? Advisor, Ibig sabihin, isa lang tauhan si Christopher Loud ng sindikatong sila Duterte, Michael Yang, sila Bongo. O, di ba? Booking na booking eh. O, di ba mga Dutards? Ewan ko lang kung may papalagpas sa mga Dutards dito. Sampalin natin ang katotohanan. Yan po. Kaya buti na lang kumanta si Duque ngayon. Ang sabi ni Duque, ang nag-utos ng transfer from DOH to DBMPS, si Duterte. Tin-transfer, 47.6 billion. Hindi pa nga natin nare-review kung yung ilang bilyon kung saan napunta eh. Pinag-uusapan dito, 11 billion, napakalaki po. Napunta lahat sa Parmali. Kapalmari. Hindi na Parmali. Kapalmari. So hanggang dito na lang ating vlog mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.